Alam niyo, habang malamig ang panahon, painit ang politika, ha? Aba, ano ba itong nadawit na raw si Speaker Martin Romualdez? Ako naman nagtataka. Wala namang mangyayari sa Kamara na hindi alam ng Speaker, bakit nakapagtataka pa tayo? Pero paano ba siya nadawit? Hindi ko alam kung paano talaga siya nadawit. Bagamat ako, wala talaga nangyayari po dyan sa Kamara na hindi alam ng Speaker. Pasimuno nga ang Speaker dyan, kaya nga gumagalaw sila eh. Nakita niyo na ba yung instructions na nanggaling sa Office ng Secretariat ng Kongreso, pinadala sa lahat ng mga congressmen, no? At sinabi na, ayan, kinakailangan kumuna kayo ng at least 3% sa inyong mga distrito dahil yan ay requirement, no? 12% nationally at 3% kada distrito, no? At sinasabi na kumuna kayo ng mga abogado, no? Doon sa ibang mga lugar ninyo, no? Siyempre, dawit dyan ng Speaker dahil wala naman nangyayari dyan sa Kamara na wala niyang basbas. Pwede ba? Huwag na tayo maglokohan. Pero ano yung, bakit ngayon sinasabi ni Senator Amy, si SAP, super ate of the President, na hindi siya nagtataka na nadawit si Speaker? Ano ba yung mga pangyayari na finally talagang tumutok na kay Speaker itong bribery initiative? Gaya din ng sinabi mo, attorney, nakarating din sa kanya ang impormasyon na yung mga staff daw ng ating speaker ang nagpakalat ng mga impormasyon patungkol nga dito sa People's Initiative. Yung nakuha kong impormasyon. Yes, same din. Meron din siyang mga na-monitor at by December pa raw na meron na siyang naririnig na ugong nitong People's Initiative. Mamaya, ikukumpirmahin natin yan sa kanya. Dahil posible natin siyang makapanaya mamayang alas 8 ng umaga. Ang kumalat pa nga, mga timeline. Abay, ang gusto pala nila meron ng People's Initiative. Pag magba-birthday daw kay PBBM, bakit regalo? Sinabi naman ni PBBM. Sona. Parang si Sona ata. Sa Sona. Ewan ko ba kung Sona yan o birthday, no? Pero ang punto, bakit magre-regalo? Ayaw naman yan ni PBBM. Ayaw pa kaya niya o nagbago na rin ang ihip ng hangin? Kasi alam mo naman, madalas magbago ng isip at ang ihip ng hangin ang ating presidente. Dati talaga sinabi niya, hindi ko kinakailangan ng charter change sa economic provisions para lang magkaroon ng pag-unlad. At talaga namang umulad ang Pilipinas. Tayo pinakamalakas ang pag-unlad sa hindi lang sa Southeast Asia, kundi isa sa pinakamalakas sa buong daigdig na walang charter change. So nagbago na kaya ihip ng hangin. Ang nakapagtataka lang ako kay PBBM, alam niya na talagang divisive itong ganitong mga initiatives ng ating speaker at ng mababang kapulungan. Pero talagang palagi siyang tahimik. Sasabihin ko na nga, meron akong tinawagan na napakataas ang Malacanang, napakalaki presidente. Ang sabi ko, bakit ba hindi naghihimasok si presidente at pigilan ang mga kung ano-ano ginagawa ng kanyang pinsan na si speaker? Ang sabi sa akin, the president will not do that. Hindi ko alam kung ano ibig sabihin yun. Siguro, iniisip niya, matanda na si speaker, alam na niya ang ginagawa niya, o di naman kaya, yung separation of powers, no? Separation of powers, kaya lang naman siya speaker dahil siya ay presidente, no? So wala namang separation of powers talaga yan, no? Theoretically speaking, meron. Pero sa katunayan, pwede ba yung separation of powers sa lahat ng biyahe sa abroad kasama si speaker? O nasa ng separation of powers ninyo, no? So, pag mayroong biyahe, walang separation of powers. Pero kapag kinakailangan pigilan dahil ito po ay nakakasira sa ating pagkakaisa sa bayan, ay mayroong separation of powers. So hindi ko talaga alam kung anong kamandag ang merong si speaker ng presidente ay tikom sa kahit anong ginagawa, miski alam natin na ito hindi nakakabuti sa ating bayan dahil nagiging hati-hati tayo, no? Mag-aaway-aaway na naman ang Pilipinas dahil dito sa bribery initiative neto, no? At siyempre, nandiyan pa rin yung katotohanan na binababoy po yung konsepto ng People's Initiative na sana po ay isang institutionalized manner para ipatupad yung nangyari sa atin noong 1986, no? People power, dahil mantakin mo, taong bayan na mismo ang po pwedeng magpasa ng batas at propose ng pag-aaminda sa ating saligang batas na isang sagradong dokumento dahil yan po ang pinakamataas na batas sa ating bayan. So ang tanong ko lang, bakit kapag merong kontrobersyal na nagiging dahilan na pagkakahati-hati ng bayan ang ating speaker, Mr. Speaker, tahimik ang PBBM. Miski alam naman niya na pwede naman niyang itigil. O gaya nung ginawa sa sa impeachment ni BP Sara. O di ba, maugong na maugong yung impeachment na yun at walang kaduda-duda, papunta na yun doon. Pero nagsalita siya malinaw. Bagamat sa sinasabi ng iba na matamlay, malinaw pa rin sinabi niya. The Vice President should not and does not deserve to be impeached. Di tigil. Di dapat sabihin lang ng presidente, itigil niya ang paggamit ng kaban ng bayan para sa bribery initiative.
Kayo ba'y naniniwala na may pribadong mamamayan na gagastos na ganitong kalaki para sa charter change? Nako, hello. Baka meron, kung naniniwala ko dyan, meron akong lupang bebenta sa inyo. Attorney, naalala ko dati rin, nabanggit mo nga, itong si Pangulong Bongbong Marcos ay giniit na hindi pa napapanahon, kumbaga. Tapos meron namang pwedeng remedyohan na either batas, no, or existing na batas na makatutulong pa rin sa ating ekonomiya. Pero last December, mga mid ng Disyembre, Attorney, ay nagbigay ng pahayag ang Pangulo na pag-aaralan natin itong ganyan nga Ganyan ang nangyayari. Magbibigay ng posisyon ng presidente, may gagawin ng si Presidential Instant the Speaker, tapos susunod, sasabihin ng presidente, pag-aaralan na. Ganyan din ang nangyari sa ICC, di ba? Talagang hindi. Yan ay paglabag sa ating soberenya. Maya-maya, pag-aaralan natin ang pagbalik sa ICC. Dahil meanwhile, nagpasa ng resolusyon ng Kamara ni Speaker na nagsasabi na kinakailangan makipagtulungan sa ICC. Abay, ganito rin ang nangyari. Ganito rin ang script. Hindi kinakailangan ng charter change. Tapos, ayan, nagsimula ng initiative ang Speaker at ang kanyang mga kasama sa mabang kapulungan. Ngayon, pag-aaralan ang charter change. Ang sinasabi, diba? Attorney, ito ng bayad sa mga, alam mo na, mga constituents sa bawat LGU, sinasabi, insentibo lang pala yan. Hindi bayad. Ano kaya pagkakaiba dun sa bayad at insentibo? Di ba isa yon? Ang bayad po, ewan ko ba, paalam kung sino nagsabi nito, pero maraming salamat dahil inamin yun. Ang bayad po, yan po yung incentive. Wala pong bayad na hindi incentive. Alam ka naman, disincentive yan pag ikaw nagbayad. Hello. Attorney, form of boto ba ang People's Initiative? Hindi pa. Sa ngayon, hindi pa. Kasi magkakaroon talaga ng plebisito kung talagang babaguhin natin itong ating saligang batas na ito. So in the end, taong bayan pa rin ang magdedesisyon. Pero ang ayaw ko, yung pagbababoy sa proseso. Kasi halos sagrado yan eh. People power initiative yan eh. Tapos gagawin mong bribery initiative, political initiative. Pero ewan ko ba ha, mga partners ha, dapat talagang namumuno dito ng pagtutol dito mga senador. Nung mga nakalipas kasing panahon, medyo futsi-futsi si Senate President at saka si Speaker Martin Romualdez. Ngayon, tignan natin. Tatanggalan kayo ng boses ng Kamara. Pagdating sa Constituent Assembly, anong gagawin ninyo? Nako, gamitin nyo na mga star power nyo. Umikot na kayo sa buong Pilipinas. At sabihin sa taong bayan, huwag pumayag. Pero ngayon, medyo bagamat may magsasalita, gaya ni Senator Amy Marcos, gaya ni Senator Gatchalian, yung iba, at saka Estrada, yung iba, hindi ko pa rin naririnig. No? Kailangan kayong mag-ingay, no? Hindi kami dito sa SMNI. Attorney. Baka mamaya sabihin na naman na kinakalaban. Isa pa, Attorney. Kasi nga, kung pagbabasehan natin yung sinasabing hindi daw bayad, insentibo, what if kung yan din yung gawing rason tuwing eleksyon ng mga tumatakbo, ay hindi yan bayad sa kanila, insentibo lamang. Okay lang ba yan? Alam nyo kasi, ang pera ay incentive. Ang pagbibigay ng pera ay incentive. Kaya ka mamimigay ng pera. Kaya ka bibili para nga masiguradong merong maidi-deliver. Ano tawag mo doon? Incentive yun. Pero salamat talaga sa iyong pag-amin. At hindi ko alam kung ano nangyari. Halimbawa din, Attorney, kung pangako naman na, oy, pipirma ka nito, ikaw magiging talaga, regular na magiging beneficiaryo ng ganitong klase ng ayuda. Form of pagbabayad din yan. Ganun pa rin yun. Insentibo pa rin yun, di ba? So ang pagbabayad, hindi lang pera, pangako na makakatanggap ng benepisyo galing sa gobyerno. Buti sana kung sa bulsa nila galing yan. Hindi naman sa bulsa nila yan. Pera nyo po yan. Hindi nyo dapat sila pasalamatan. Wala na kayong dapat gawin para kapalit ng mga pagkuha ng ayuda dahil yan po ay galing din sa atin. Nabalita rin na hindi raw kayo nagtataka na nadawit ang inyong Presidential Insan Speaker Martin Romualdez dito sa bribery initiative. Paano ba ho nadawit si Presidential Insan Martin Romualdez dito sa bribery initiative? Nako, ewan ko ba sa kanila? Hindi kasi yung mga huling mga text at yung mga huling utos sa iba't ibang distrito nanggaling na rekta sa opisina ni Speaker Martin. Nagtataka ako, may mga utos na kailangan isubmit na kahapon kasi deadline nga nila kahapon, yung January 12. Sabi ko, ano ba naman itong Project PI na to?
PI ninyong lahat. Ano ba yan? Sa pangalan pa lang, talbog ka na. Pag-iisipan pa naman yan. Walang katuturan. Ako, pangalan pa lang, PI ng PI. Bastos talaga. Well, ma'am, ano ba, nung lumalaki kayo, talaga bang napansin nyo na may pagnanasa na maging presidente ang inyong insan? Aray ko, hindi naman kasi okay naman si Martin, ang barkada ko yung eldest brother niya, pero si Martin okay naman hindi ko maintindihan sinong kumukwertas dyan at bakit naging ganyan kasi parang pabanjing-banjing lang naman si Martin, pero alam naman natin na iba pala na naging ganito, siguro may tumutulok, may umuudyok, biglang nagkakaganito na nagugulat naman ako. Alam ko na pikon sa akin nung ilang buwan makalipas, mabait naman yan sa akin kaya okay lang, hindi naman personal to. Sabi nila blood is thicker than water kaso naman the country is more important than family, di ba? Ganun talaga yun walang makamag-anak. Ma'am, pero super ate of the president, nakapag-usap ka na ba kay PBBM tungkol sa mga nangyayari dyan sa mababang kapulungan na talaga naman dahilan kaya tayo nakakawatak-watak at parang tinutuldukan na ang ating unit team? Gano'n na nga. Ang totoo, medical leave pa rin ang drama ko, kaya hindi kami nagkikita-kita. Pero alam ko, ang Pangulo, noon pa, hindi pa presidente si Bongbong, pinag-uusapan namin ang saligang batas. Parang sinasabi na, wag na papasukan yan, hindi pa nakakabangon ang ekonomiya. Hindi naman yan ang kinakain ng tao araw-araw. Hindi naman yan ang nasa isipan ng bawat mamamayan. Ang talagang pinoproblema natin, ang gasolina, kung paano bibili ng pagkain, ng murang bigas. Yun na muna ang tutukan. Alam naman natin, miski yung mga dambuhalang korporasyon umaaray sa ekonomiya, matumal pa rin talaga ang benta at ang trabaho, hindi pa ganun kaganda.